Samantala, inakuna ng Petron ang responsibilidad sa pagtagas ng diesel sa ilang coastal town sa Cavite. At dahil halos isang linggo nang walang kabuhayan ng mga apektadong residente, kanya-kanya na sila ng diskarte. Makakain lang. Saksi si Marisol Abduraman. Ang video ito nakuha kahapon ng Philippine Coast Guard. Patunay raw na may tagas ang underwater pipeline ng Petron sa Rosario, Cavite. Nag-inject sila ng water coloring doon sa loob ng pipeline. Kasama yung tubig na nilalagay nila. Tapos nagkaroon ng water pushing. Siguro may kasama yung area may pressure. Lumutang yung violet na water color na nilagay nila. So ibig sabihin, nanggaling yung water color sa loob ng pipeline. Bagamat alam na ng Coast Guard kung saan galing ang leak, hindi pa nakikita ang mismong butas sa pipeline. Kanina, sinubukang sumisi ng mga diver ng Coast Guard pero di ito natuloy dahil sa sama ng panahon. Nag-start kami ng 2 o'clock pero dahil sa malakas yung alon, para i-follow up sana namin tong pipeline, wala malakas ang alon, muntik. Pero i-try pa rin namin, ma'am. Inako na ng Petron ang responsibilidad sa pagtagas ng diesel. Humingi rin ng paumanhin sa mga apektadong komunidad ang kumpanya at nangakong tutulungan ang mga apektadong residente. Maghapon mang umulan dito sa Cavite, hindi pa rin tuluyang nawala ang diesel leak sa Dalampasigan. Kaya ang mga bangkang pangisda nakatenga lang. Laking pinsala nga sa amin yan, hindi na marami lang. Hindi na makapaghanap buhay, ilang araw na kami, 1 linggo na. Malakas pa ang alon, may bagyo. Ilan ang kumuha pa rin ng mga seafood pero wala na dito mapapakinabangan. Etong mga tahong na ito, nakuha raw ito kani-kanina lang. At talagang amoy na amoy pa ang krudo. Saan daw po banda ito sa nakuha? Ang mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kumuha ng water at sand sample. Para po malaman kung talagang kung gaano karami yung oil o yung crude na nandito sa area nila. At dahil halos isang linggo nang walang kabuhayan ang mga residente, kanya-kanya silang diskarte para makakain. Ang mga nasalok na krudo ni Cristina na dapat sana'y gagamitin daw nila sa gasera, ipinagpalit na rin sa bigas. Wawalan po kami ng pagkain walang laot, ganito, bagyo. Mayroon na kami sasaingin. Ang ilan naman, nagtsagang mag-ipon ng basura sa Dalampasigan. Pero sa emergency meeting kanina ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Laguna, tiniyak nilang ligtas naman daw kainin ang mga tahong, talaba at iba pang shellfish sa dagat na apektado ng diesel leak. Kailangan lang daw hugasan ng maigi bago lutuin. Patuloy rin daw ang monitoring nila sa nangyaring pagtagas. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.